punta na tayo sa ating lima na tatalakayin. Ito, no? Ito talaga, with all honesty, papugi ng papugi sa akin si Senator Erwin. No? Ito yung mga gusto kong minsan very impulsive lang, pero ito yung mga gusto kong datingan. No, may ibubuga, may sinasabi. Pag kailangan humingi ng tawad, hihingi ng tawad, walang problema. Si Boss Jerome Ricalde, shoutout. Shoutout po dun sa lahat ng mga bagong dating. Mamaya na lang tayo mag-shoutoutan. Tapos wala tayong exam ngayon pero try natin. No, bukas. Every other day lang para hindi naman kayo Hindi, siguro pwede tayo 10 tanong araw-araw. No, 10 lang. Huwag masyadong Tapos pag final exam, end of the month. Parang teacher lang ang peg, no? Si Boss Smokey, shoutout. Punta na tayo dito sa ating panglimang topic. Erwin Tulfo kay Mike Defensor. Hindi pwede ang tawaging Blue Ribbon hearing kung hindi naman Blue Ribbon. Tawagin mo hearing lang pwede. No? Dali ka dyan no? Kaya kakinwestiyon ni Senator Erwin Bakit mo nga naman tinatawag na Blue Ribbon? Tuloy ang Blue Ribbon. Sabi, pukinang kapal na mukha. Who the hell are you? Sabi ni boss Wait nga, tingnan natin yung Blue Ribbon. Meron to Meron to. Hindi, ko lang para at least makita nyo yung announcement ni Tokmol. Para makita nyo. I think it was posted on today is so Monday. Doon ko siguro nilagay yesterday, kahapon. Grabe, mukhang ang bango ng ulam namin. Naaamoy ko rito. Mukhang bangus. I love it. Bangus na yung daing na bangus, penirito, tapos kamatis toyo. Very delicious. May sibu-sibuyas yung sausawan mo. Grabe. 2 meal a day na ako Then, tina-target namin mag 1 meal a day. No? Para at least mas maging healthy. No? Tapos pumayat. Pero, let's see. Kung kailan kami mag-start, sabihin ko naman sa inyo. Not that it's important na malaman nyo, pero 003 C. Yan. Ayan Ayan yung post ito yung post ni Kupal. Oo, sarap Boss Smokey. Naamoy ko na Tapos may yung binating itlog. No, sarap. Tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Kapal na mukha. Sino nagsabi? Ayan si Mike Defensor na matigas ang mukha ng walang niya. Tinatawag ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa sumuporta sa gaganaping Blue Ribbon Committee hearing. Ha? Ulul! Sino niloko mo, Mike Defensor? Utot! Diyan daw gaganapin sa Double Gem. Tablado nga kayo sa Double Gem Suportahan natin ang Brave 18. Brave 18 o baka Bribe. Bribe 18. Ang karagdagang 14. Ulul! Grabe pumunta ba yan si Alan Pia Cayetano, Marcoleta, Aimee, Camille, Mark Villar, Padilla, Ligarda, Estrada, Go. Sinong Estrada? Si Jinggoy? Imbitado nyo si Jinggoy? Totoo? Si Jinggoy Estrada invited? Bakit? Paano pupunta ang walang niya? Sana nilagay mo si Bato de la Rosa? Totoo? Pupunta ba dyan? Nahihibang ka na talaga, hayop ka. Kaya tama si Senator Erwin Di ba? Tamang-tama si Senator Erwin. Mas umiinit ang usapan matapos magsalita si Senator Erwin Tulfo sa radio. Hello? The Blue Ribbon is not the Blue Ribbon. Sabi niya. Di ba? Kasi yung Blue Ribbon hearing na inuugnay kay Mike Defensor,
para kay Senator Irwin, hindi simpleng issue ng venue o program or programa. Hindi lang ganun eh. Ang pinag-uusapan kundi yung paggamit mismo ng pangalan at authority kaugnay na inuugnay ng publiko dyan sa Senado. Ayun po dyan, kapal na mukha mo, tuloy ang Blue Ribbon hearing. Ah? Ang ambisyoso. Ambisyosong palaka, hayop ka. Ma'am Jocelyn, good morning din, good morning. Oh, makakarating ang pugante at nasa Oblo, papaano kaya yun? Kaya nga no? Black ribbon cutting. O yan, kung black ribbon cutting lang, okay lang. Kaso hindi. Di ba? Kaya napakaganda ng statement no? Ni Senator Irwin, sinabi niyo na hindi pwedeng basta maghanap ng venue at tawagin itong Blue Ribbon hearing kung hindi naman ito official na Blue Ribbon proceedings. At para sa kanya, malinaw na issue ito ng authority at public perception. Mga mandirigma, no? Sa issue na ito, sa pagkakataong ito, hindi na ordinaryong observer yung nagsasalita. Hindi lang kagaya natin o hindi lang vlogger. Si Senator Erwin Tulfo na mismo, yung nagbigay ng kanyang posisyon tungkol sa tinatawag na Blue Ribbon hearing na inuugnay kay Mike Defensor. At hindi to soft. No? At hindi soft ang kanyang naging posisyon. Hindi kabaklaan kagaya ng Cayetano. Direkta niya sinabi na hindi pwedeng basta maghanap ng venue, magtipon no, ng mga tao at tawagin agad itong Blue Ribbon. Tuloy po ang Blue Ribbon sa Double Gem. Ulol! Hindi naman yan yung official na Blue Ribbon proceeding. Putya, isa pa, kinakaladkad nyo na. Kinakaladkad nyo yung pangalan ng isang komite. Nakakapal na mukha nyo. No? Tatawagin yung Blue Ribbon, basa-basa. Kaya, para sa akin, malaking statement ito Dahil galing mismo ito sa isang senador. Di ba? Dahil kapag pangalan ng institusyon ang pinag-uusapan, hindi lang pangalan na nakataya. Di ba? Hindi lang pangalan na nakataya, kasama rito yung authority, credibility at public trust. Mga birador ang pinakamabigat na bahagi ng statement ni Tulfo ay yung paggamit niya ng terminong usurpation of mother effing authority. Baka hindi nyo alam yan. Usurpation of authority. Hindi yung simpleng expression lang Malaking akusasyon yan. Sa context ng public authority at institutional identity, malaking bagay yan. Kapag sinabi mong usurpation of authority, ang punto ay may authority na inaangkin o ginagamit na hindi naman sa inyo. Nagpapanggap kayo sa maikling salita. Kaya itong si Mike Defensor, ang hilig magpanggap. Akala, nagpapanggap na siya si Jack Argota. Oo, sige, magkamukha kayo, pero huwag kang magpanggap na ikaw si Jack. Pero tingnan nyo to yung sentro ng argumento ni Senator Irwin ay hindi agad kung ano yung sasabihin ng mga resource persons 'Di ba? Yung sentro ng kanyang concern ay kung bakit ginagamit yung pangalan ng Blue Ribbon kung hindi naman official Blue Ribbon proceedings. Which is, sa tingin ko, swak no sak yung pagkakasampal sa kanila ron At sensitibo kasi yung usapin na yan, yung usurpation. 'Di ba? Mas sensitibo pa to sa gumagamit ng uniform ng isang ahensya kahit hindi naman siya official member nito. Dahil ang unang nakikita ng publiko ay hindi ang technical details. Ang unang nakikita ng publiko ay yung pangalan. Blue Ribbon Committee Hearing. Diyan mabubuo yung public perception. 'Di ba? Kaya mga tropa pips no? Dito, ako sang-ayon ako dito kay Senator Irwin Pagdating sa public perception, kapag naririnig ng ordinaryong Pilipino yung term na Blue Ribbon, Senado agad ang pumapasok sa isip. Kayo ba? 'Di ba?
Kunya pag red ribbon, chocolate cake, masarap dyan. Di ba? Pag green ribbon, ay pucha, yan yung mga Bisayang DDS na mukhang tungaw. Hindi, kasi hindi lahat ng Bisaya DDS Oh. Pero maraming mga DDS, yung Bisaya na tungaw. Eh ako, Bisaya din ako eh. Di ba? Oh, pag blue ribbon, pucha, inaalam mo na kagad, Senado yan. Di ba? Pag black ribbon, ay patay yan, pucha nga. Oh, pag yellow ribbon, ay pucha, yan yung yung bilanggo, 'di ba? Tie a yellow ribbon on the old oak tree. Do you still love me? Oh, 'di ba yun? Hindi private gathering, hindi independent forum. Oh, hindi civic discussion. Hindi ganun yun. Meeting di avance yan, boss. Para sa 20... Ang aga ng meeting di avance, no? Boss Tingting. Pero hindi dapat mga ganun lang yan. Blue Ribbon Committee ng Senado, agad ang maiisip ng marami, Senado. Kaya para kay Senator Erwin, mahalagang malinaw kung ano talaga yung status ng isang event bago ito tawagin Blue Ribbon Hearing. Di ba? Kaya dito nagiging masaya yung kwentuhan eh. Di ba? Kasing saya nung araw na si Chis Escudero dumating para mabuo yung quorum, para patalsikin si Cayetano. Yung entrada niyang ganun po, wow, yeah, shit, andyan si Chis! Po kahit visit tayo kay Chis, parang natuwa tayo ng sobra eh. Napaiyak tayo sa galak. Di ba? Nung pagdating ni Chis, parang ganyan din yun. Mas masaya pa dyan. At para sa akin, yan ang gustong iwasan ni Senator Tulfo. Hindi lang kalituhan ngayon. Pati epekto nito sa institutional credibility sa hinaharap. Di ba? Ma'am Delia Rosario, Bisaya tayo. Bisaya, ini. Yung tatay ko, Bisaya eh. Yung nanay ko, Ilocano. So ako, Bisakol. Kaya mga kapatid maaaring may iba't ibang opinion yung publiko tungkol sa mga taong sangkot sa issue na to. No, may mga sumasang-ayon kay Mike Defensor na mga tanga, di ba? May mga sumasang-ayon kay Senator Erwin Tulfo na kagaya nating matatalino. May mga naghihintay pa ng mas maraming details. Ngunit kung pagbabatayan natin ang statement ni Senator Erwin Tulfo, isang bagay ang malinaw no? Para sa kanya may hangganan kung paano ginagamit yung pangalan at authority ng isang institusyon. At dito lumalabas yung totoong issue eh. Hindi ito simpleng debate tungkol sa venue. Hindi rin ito simpleng bangayan ng personalities. Ito ay usapin ng credibility, authority at syempre ng public trust. Kaya kung ako tatanungin, ang pinakamahalagang punto ni Senator Erwin Tulfo ay hindi kung sino ang panalo sa argumento. Ang pinakamahalagang punto rito ay yung dapat malinaw sa publiko kung alin, no? Kung alin ang official at alin ang hindi. Yung meeting, yung feeling na blue ribbon hearing dun sa opisina ni Robin Padilla, kahit nandun sila sa loob, hindi blue ribbon hearing yun. Yung gaganapin nila sa loob ng Mandaluyong, na blue ribbon hearing daw ang tawag nila, hindi po blue ribbon hearing yun. Dahil kapag nagsimulang malabo ang linya sa pagitan ng official at hindi official, doon nagsisimulang mabawasan yung tiwala ng publiko sa mga institusyon. Para sa akin, yan yung tunay na babala sa likod ng statement ni Senator Erwin Tulfo. No? Hindi lang dahil sa pagpalit-palit ng venue, kundi syempre dahil nga dapat malinaw sa atin. No, malinaw sa mga tao. Kasi ang Boma Labs niyan, meron pa mga nagtatanggol na talagang blue ribbon hearing daw yun eh. Si Pia Cayetano pa rin daw ang no? Wala tayong magagawa, mga tae-tae. Oh. So guys, okay na siguro tayo dyan, no? Nag-enjoy ba kayo? Sana nag-enjoy kayo. Then next time, I think let's see to it na maiayos na natin yung natin.
yung ating mga at least sound effect para medyo mas alam niyo yun, mas ma-feel natin yung ating pag yung mga magiging expression natin dito. Kaya ayan mga birador natin bago tayo magtapos no sa ating session. Oh. Siyempre, marami tayong natako, marami tayong mga na-discuss. Doon sa mga hindi ko nabati diyan, no? Parang equalizer ang dating ng mga senador. Squatter pala. Yung mga nasa labas, sabi niyo na. Shoutout po sa lahat